Tiwala ang Malacanang na maisusumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang enrolled bill ng proposed 2026 national budget bago magpasko. Kasunod niyan, ipinaliwanag din ng palasyo ang mga dahilan para isulong ng Pangulo sa Kongreso ang 4 na panukalang batas, kabilang na ang reforma sa party list groups. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Tiwala ang Malacanang na maipapasa ang pambansang budget para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 6.793 trilyong piso sa takdang oras. Sagot yan ng Malacanang nang tanungin kung kabilang ba ang General Appropriations Bill o GAB sa mga panukalang batas na isi-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, on track ang proseso ng pagpapasa ng pambansang budget sa susunod na taon. Hindi ngayon. Hindi. Ngayon. And that's for a fact, you said. Dahil patapos naman na sila at sa ating pagkakaalam, bago magpasko ay isusumitin nila yung enrolled copy ng GAB. Sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council meeting kahapon kasama ang Pangulo, una nang sinabi ng palasyo na inaprubahan ng Konseho ang timeline ng pagpasa ng proposed 2026 national budget. Kaugnay naman sa paghimok ng Pangulo sa Kongreso na iprioridad ang 4 na panukalang batas, partikular na ang Anti-Dynasty Bill, Party List System Reform Act, Independent People's Commission Act at ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Sabi ng palasyo na ipinunto ng Pangulo ang kahalagahan na mapag-aralan ng Kongreso ang 4 na legislative measures. Ayon sa Pangulo, sa pagbabalangkas ng batas, mahalagang malaman ang definisyon ng dynasty sa Anti-Dynasty Bill at ang marginalized sector sa party list system reform upang maisulong ang mga ito. Sang-ayon naman sa Pangulo sa pagsulong sa Independent People's Commission Act na tinawag niyang powerful body na siyang mag-iimbestiga sa lahat ng mga illegal infrastructure projects sa bansa. Sa kabila nito, nananawagan ang Pangulo na siguruhing hindi ito magagamit sa pamumulitika. Wala ring makitang mali ang Pangulo sa pagsulong sa CADENA Act na naglalayong matiyak na bukas at responsable ang paggamit ng pera ng bayan. Binigyang diin pa ng Malacanang na nais ng Pangulo na mawala ang pang-aabuso sa politika at nais na mabigyan ng choice o pagpipilian ng taong bayan na base sa merito. Katulad ng sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape, maraming umaabuso. At tama naman ng Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taong bayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taong bayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Mahalaga rin anya na masuri ang Party List Reform Act, lalo na tila ginagamit ng ibang politiko ang terminong marginalized sector. Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang naiboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. At ngayong pinapaprioridad ng Pangulo ang Independent People's Commission Act, sabi ng palasyo. Wala pa naman po yung batas At tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. Tinitingnan na rin daw kung magkakaroon ba ng pagkakapareho ang mandato ng IPC sa Ombudsman. Napag-usapan yan kahapon at nagbigay ng opinion ng ating Pangulo. Natignan lamang kung hindi magkakaroon ng duplication of work. At especially with the Ombudsman. At wag magamit na weapon or ma-weaponize ito sa pamumulitika. At yun ang tingin natin na aaralin mabuti ng ating mga mababatas na hindi magkaroon ng duplication of work or magkaroon ng overlapping ng jurisdiction between this IPC and the Ombudsman. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.